Kung marami ang sabik sa royal wedding, marami rin ang tutol sa ingranding selebrasyon. Kabilang ang mga protesta kontra sa royal wedding ang pinaghahandaan ngayon ng London Police. Mula sa London, may news to go si Connie Sison. Ilang araw bago ang kasalan, may naabutan ang GMA News na nagpoprotesta sa harap ng tirahan ni British Prime Minister David Cameron sa Whitehall. Sa ngayon, may 6 na protester na raw ang kanilang naaresto para sa iba't ibang kaso. Hindi rin papayagan ng mga ito na makalapit sa Westminster Abbey sa araw ng kasal. We know it's a royal wedding, but we'll try because if he get there, if he still hits people whilst the wedding is going, we're still gonna cry and we see our family dying. Paalisin na rin mula ngayon ang mga nag-camp out sa Westminster Abbey. Bukas alas 6 ng umaga pa lang sa London, isasara na ang mga daan mula sa Buckingham Palace hanggang Westminster Abbey. Mayroong 5,000 pulis ang ipapakalat sa araw ng kasal, bukod pa ito sa ipinakalat na sniffer dogs at sa mahigit 300 volunteer cadets na ipapakalat sa daan at ilang establishmento. Ngayong araw ay makikita na ang mga barikada sa paligid ng dadaanan ng parada. Ang mga pwesto ng media sa Buckingham Palace na italaga na rin sa paligid na may estimate na 200 meters ang layo mula sa gate ng palasyo. Naririto po tayo ngayon sa Trafalgar Square kung saan isa po ito sa mga lugar na in-identify ng Metropolitan Police na matyaga ng gusto ng kanilang mga tauhan dahil na rin po sa dami ng mga turistang inaasahang dadagsa dito bukas. At kung nakikita po natin sa aking likuran, isang araw bago pa ang wedding, ay talaga namang punong-puno na o halos mapuno na po itong Trafalgar Square at lalo pang inaasahang mapupuno ang kapasidad nito dahil sa likuran natin na nakikita ninyo yung layo na yan ay magkakaroon ng widescreen from end to end. Ganyan po ang inaasahan natin. Kaya naman makakanood po ng libre ang bawat turista, bawat mga local at turistang dadagsa dito naman bukas. Sa isang press briefing, sinabi ng babaeng commander ng Metropolitan Police na pinag-aralan nilang mabuti sa loob ng mahigit 1 taon ang mga diskarteng kanilang gagawin para maipagpatuloy pa rin ng lahat ang pagsasaya nang di nakokompromiso ang kanilang seguridad. We will always learn from every single policing operation, as every public service does. And the fact is this, that we use tactics that are appropriate for the situations that we face, as we will do on this Friday. But I think it's really important that we make a significant distinction between what was a well-organised public protest and a national celebration of a wedding. They are two very different events, and our policing plan and our approach to the event reflects that. Sang-ayon naman ang marami sa paghihigpit na ito. I think it's a very good idea. Why should we have people spoiling their day? I wouldn't like them spoiling my wedding day. Why should they spoil their wedding day? For sure, it's really important for you. We are flying away this evening, so for us it's not a problem. But for sure, I suppose the police has to take care a lot about this situation. But I'm sure they will. Pinapaalalahanan din ng Metropolitan Police ang lahat ng mga turista na mag-ingat sa mga manggagansyo at planuhin ang kanilang ruta. Lalo pat sa araw mismo ng kasal ay maraming lugar ang isasara bilang parte ng security measures. Connie Sison, GMA News.